Una sa lahat, pulis at kanyang kapatid pinatulan ng 14 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Ang biktima, sinipa at pinakitaan pa raw ng baril. Pinagmumura pa raw ng pulis ang binatilyo. Ang buong detalye kung na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, 8 co-perpetrators or kasabwat daw sa Duterte drug war, inisa-isa sa pagdinig ng International Criminal Court. dating Senador Antonio Trillanes IV, itinangging tumanggap siya ng $2 million mula kay Zaldico para raw sa ICC investigation laban kay Duterte. Senators Loren Legarda at Rodante Marcoleta bahagyang nagkainitan sa Senado. Legarda, pinayuhan si Marcoleta na mag-aral ng tungkol sa national security. Vlogger na si Francis Leo Marcos inaresto habang kumakain para sa kasong unjust vexation. 20 pesos na dagdag pasahe sa mga TNVS isinusulong. Ang reaksyon ni Kylie Padilla sa pahayag ng kanyang amang si Senador Robin Padilla na handa siyang tumakbong Vice President. Aalis na ako ng Pilipinas. Why naman? At sa showbiz, SB19 pinuno na si Pablo may hugot sa pagpapa-approve ng visa application papuntang ibang bansa. Inisa-isa ng prosekusyon ang 8 co-perpetrators o kasabwat daw sa Duterte drug war. Ayon sa prosekusyon, patunay ito na sistematiko ang pagpatay. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nasa frontline na balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela. Doc and Mase, tapos na nga ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing dito sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ngayong araw na to nagpresenta ang prosekusyon ng kanilang mga ebidensya, ganun din ang victims through their legal counsel ng mga ebidensya na talagang magpapatunay no ng iba't ibang kaso o magpapatibay ng mga kaso against former President Rodrigo Duterte. Kung kahapon, 5 lang ang pinangalan ng co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong araw 8 na ang pinangalanan. Bukod kina dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Giran. Kabilang na rin sina dating PNP Chiefs Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PDEA Chief Isidro La Peña. Inisa-isa ng prosekusyon ang mga naunang pahayag ng mga kasabwat para maisakatuparan ng anilay common plan sa pagpatay. Narito ang pahayag ng prosekusyon. Your Honours, these speeches of co-perpetrators show both the scope of the common plan and those co-perpetrators' agreement to it. Tinalakay din sa confirmation hearing ang Oplan Double Barrel at Oplan Tokhang noong Duterte administration. Ilang kilalang kaso rin sa drug war ang ipinakita kabilang ang pagkapatay ni Kian De Los Santos. Ang pagpapatupad daw ng Oplan Tokhang at Oplan High Value Target ay nagresulta sa pagpatay ng maraming individual at personalidad. Pakinggan po natin ang sinabi ng prosecution. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high value target was neutralized, meaning killed. Nakausap ko naman ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman at ayon sa kanya ay naging masaya raw ang dating Pangulo sa takbo ng confirmation hearing. Narito ang bahagi ng aking panayam kay Attorney Kaufman. He was happy. Just that. I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time.
May bagong request naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumirma siya ng waiver na hindi na dadalo sa review of detention hearing sa Biyernes. Tatalakayan sana ito pagkatapos ng closing statement sa confirmation hearing. Pero request si dating Pangulo, legal team niya na lang ang pupunta. Di niya binanggit kung bakit ayaw niyang pumunta at pwede raw siyang dumalo online. Sa ngayon ay hindi pa ito inaaprubahan ng chamber. Bok and Mase, bukas ay rest day, no? February 25. Wala munang magiging hearing bukas, ano, pero pagdating ng February 26, no, that's Thursday, ay tuloy-tuloy naman ang pagkakaroon ng ito naman ang oportunidad ng legal team ni former President Rodrigo Duterte na magpresenta or mag-defend, no? Kumbaga siya naman ngayon yung nandoon sa submission on the merits. Siya naman ngayon ang magpipresenta ng mga ebidensya para patunayan na walang kasalanan itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong pinupukol sa kanya. So ngayon, kanina nandito kasi yung mga pro Duterte, no? Sila yung mga they call themselves DDS Maisog International. Nandito sila para magbantay nga at sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bok and Mase. Bok, so sa Huwebes, yung pagbalik ng ICC para sa confirmation of charges hearing, depensa na yan, no? So ibig mo sabihin, tapos na, sarado na yung tindahan ng prosecution as far as presentation of their evidence, at least for the confirmation of charges. Ibig sabihin, wala na silang hahabol para sa confirmation charges. Wala na. Oo, tama ka dyan, Bok, kasi ito yung araw na ibinigay sa kanila ng pre-trial chamber na magpresenta ng ebidensya. So, by Thursday naman, ito na ang pagkakataon naman ng depensa. On Friday, February 27, magkakaroon uli no, ng parang kumbaga tagisan. No? Kasi kumbaga isa-summarize nitong prosecution, ng depensa, at saka ng victims through their legal counsel ang kanilang mga sinabi nitong mga nakaraang araw. So, doon magkakaroon ng tagisan, no, ng mga pagpe-present nila ng evidence or closing statement kumbaga. And of course, aside from that, magkakaroon ng 1-hour detention review nga itong pre-trial chamber 1 doon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Well, I'm not that familiar with the procedure in the ICC. I'm wondering lang if you know, kung may pagkakataon na yung dalawang panig, depensa at prosecution, ay I'd hate to say magbabanggaan pero yung mag-head to head silang dalawa. Kasi what we're seeing so far is present, tapos closing statements na, di ba? Parang yun namang lumalabas But dun sa last day, the day 4 on Friday, yan ba'y sila ba'y I don't know, would you call it magdedebate? O wala namang ganon? Wala namang debate, pero ang mangyayari kasi mauuna ang prosecution na magkaroon ng closing statement, no. Kumbaga, isa-summarize nila lahat ng mga sinabi nila, lahat ng ipinresent nila nitong mga nakaraang araw para nga ihikayatin, ano, o para masabi sa pre-trial chamber judges na talagang may merito yung mga kaso na isinampa nila laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, sasagutin naman yan pagkatapos ang depensa. Sila naman, ang depensa, magkakaroon ng closing statement, ganun din, isa-summarize lahat ng kanilang ipinresent at sasabihin nila na yung pinresent ng prosecution, walang kwenta yan dahil walang kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong ipinupukol sa kanya. So bali ganun ang mangyayari kasi tinanong natin yan kay Atty. Cristina Conti kung ano yung parang magiging scenario sa February 27 sa closing statements nung tatlong panig. Angela, kanina nabanggit mo nga na meron na namang panibagong request itong si FPRRD para i-waive muli yung kanyang presensya doon sa pagpipresenta naman ng kampo ng depensa on Thursday. Gaano ba ka-importante yung presence ni FPRRD dito sa proseso ng confirmation of charges and what are the possibilities na pagbigyan nito considering na, well, hindi na siya nagpapakita ngayon? Well, Mase, yung tinatanong mo ba yung para sa detention review o yung para sa Thursday? Yung para sa Thursday, yung panibago niyang Okay. waiver. Well, so para sa Thursday, the pre-trial chamber judges
ruled already, 'di ba? Pumayag sila na hindi pumunta ito si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung pupunta siya, edi parang okay lang din, no? Pero yun nga, wala naman na hindi na siya pwedeng i-compel kasi napagdesisyonan na yon. Sinabi na niya na ayaw niya umattend at pinagbigyan naman siya ng judges doon. Kaya nag-proceed naman itong confirmation of charges na ito kahit wala siya. Dahil nandiyan naman yung kanyang legal team. And yung para sa detention, Okay. Yung para naman sa detention, kasi for context, under the rules of ICC, every now and then, a certain period of time, nire-review nila. Kapag merong nakadetines sa kanila, nire-review nila yung detention facility. Meaning, kung dapat pa ba silang ma-detain doon sa detention facility ng ICC. Kasi may mga pagkakataon na baka po pwedeng makahingi uli ng, kumbaga po, kung po pwede siyang makaalis doon sa detention facility na yun under certain condition, etc. So it's just a procedural issue kumbaga na kailangan gawin ng ICC. So it would take an hour or less than pa nga daw yan. So yun yung parang niwi-waive ngayon ulit ni Pangulong former President Rodrigo Duterte ang kanyang appearance kasi kailangan ulit ng appearance doon. So kinakailangan ulit ng panibagong request at kakailanganan din ng panibagong desisyon mula sa judges ng pre-trial chamber. So, ngayon, maaari nating sabihin, kung hindi pumayag ang pre-trial chamber judges na hindi umappear si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention review, maaari nating makita si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga ni Attorney Conti, isang araw na lang yan, baka naman pagbigyan na rin siya ng pre-trial chamber. But still, titingnan pa rin natin kung ano ang mangyayari in the coming days. Angela, one last question from my end. Well, you spoke with Attorney Nicholas Kaufman, yung abogado ni Duterte earlier. At ang sabi nga niya, si Duterte was extremely happy. I think that's the phrase that he used dun sa nagaganap na confirmation of charges. Now, I understand he's saying that there is attorney-client privilege and he cannot divulge much more than that. But I suppose by his statement, he's also indicating that Duterte is closely monitoring, even if he's not attending the confirmation of charges. Pinapanood niya yung confirmation of charges. Actually, no, we also asked that kanina, no. Sabi niya hindi daw nagmo-monitor sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun lang, sinabihan lang niya, binigyan lang niya ng update dun sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, pero walang pagmo-monitor na naganap, no, sa panig ni Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi siya nanood pero extremely happy siya dun sa nangyari. Oo, kasi base dun sa sinabi ni Kaufman sa kanya. Okay. Maraming salamat sa iyo, Angela Lagunzad Castro. Binomonitor na raw ng DILG ang mga kasabato umano sa Duterte drug war. Kabilang na riyan si Senator Bato de la Rosa na base po sa survey ay dapat daw mapanagot. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Co-perpetrators and their 5 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity ang pinangalanan sa confirmation hearing kahapon. Kasama dyan sina dating PNP Chief at ngayoy Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayoy Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Geran. Mr. Duterte did not commit these crimes alone. This colloquially became known as the Davao Death Squad, and it had a hierarchical, pyramid-like structure. At the very top, as Mayor Rodrigo Duterte, the co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers, and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Sa isang ambush interview, tumanggi na magbigay ng komento si Senator Bongo. Sir, manonood ka ba mamaya, sir? Panonood lang natin matapos this week. Sir, pero na-mention po kayo kahapon. Pati yung picture na pinakita, sir. Same statement po ako. Same statement po. Which is? Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Antayin na lang natin matapos yung information.
Nauna nang itinanggi ni Go na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Wala rin daw basihan at unfair ang pagkakadawit sa kanya sa kaso ng dating Pangulo. Wala pa ring bagong pahayag ang iba pang pinangalan ng kasabwat. Bago ang confirmation hearing, 8 ang pinangalanan ng prosekusyon na kasabwat ni Duterte. Bukod sa 5, kabilang din umano ang dati ring mga PNP chief na sina Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PIDEA chief Isidro La Peña. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, minomonitor na nila ang mga pinangalan ng kasabwat ni Duterte. We are tracing the people already kung nasan sila, those named except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan, masanda na kami kung anong gagawin namin. 2 raw sa mga nabanggit na personalidad ang pinaniniwalaang nasa Amerika. Hindi na muna ito pinangalanan ng DILG at nangakong magbibigay ng mas detalyadong impormasyon sa linggong ito. Sa ngayon, wala namang arrest warrant para sa 5. Inaasahang tatalakayin sa confirmation hearing ng ICC prosecution team ang partikular na naging papel umano ng mga kasabwat sa krimen. Kung mapapatunayang responsable, posible silang hainan ng arrest warrant. Sa pinakabagong SWS survey, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin sa Senator De La Rosa sa mga pagpatay na nangyari noon sa madugong war on drugs. Habang 44% naman ang nagsabi na dapat ikulong si De La Rosa sakaling maglabas ang warrant of arrest sa kanya ang ICC. Simula noong Nobyembre, hindi pa ulit nagpapakita sa Senado si De La Rosa. Hindi siya mahanap matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na may kopya na siya ng arrest warrant ng ICC laban sa senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Gusto lang daw sirain ang pagdinig ng ICC. Yan ang banat ni dating Senador Antonio Trillanes sa paratang sa kanya ng mga lumantad na retired Marines. Iginiit kasi nila na dinalhan nila ng mali-maletang pera si Trillanes para gastusan umano ang investigasyon ng ICC. Narito ang report. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Atty. Levito Baligod, nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw mismo ang nagdala ng mga mali-maletang pera mula sa projects kickback sa mga opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Lahat daw yan nasa group chat nila ni Ko. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizaldico. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po, 41 Forbes po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal. Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Bukod dito, nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Inutusan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Panggastos daw sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Zaldico at saka ni Sunny Trillanes. Pero
Pero bumuwelta si Trillanes sa programang Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Wala pang tugon ang palasyo sa mga isiniwalat ng mga dating Marine. Pero una nitong pinabulaanan ang mga alegasyon ni Gutesa sa pag-uugnay kay Pangulong Marcos sa mga dinideliver o manong kickback. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kaugnay ng balitang yan, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling paratang sa ngayon ang mga isiniwalat ng mga nagpakilalang retiradong marino. Dapat daw idaan ito sa legal na proseso sa harap ng mga otoridad. Nagbabala rin ang AFP laban sa mga anilay manipulative na paggamit ng mga hindi pa nabe-verify na mga pahayag na maaari raw na makadagdag sa pagkalat ng maling impormasyon. Iniimbestigahan na ng NAPOLCOM ang isang pulis na nireklamo ng pagmumura at paninipa sa tiyan sa 14 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Manila. Kasabwat pa ng pulis sa pananakit ang kanyang kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng dalawang binatilyo sa D. Santiago Street sa Sampaloc, Manila. Maya-maya, isang lalaking walang pang-itaas ang lumapit sa 14 anyos na si Elmo. Kinuha nito ang hawak na bakal ni Elmo at itinulak ang binatilyo. Sunod na lumapit ang isang lalaking may bag na napag-alamang isang pulis. Naglabas umano ito ng baril at sinipa si Elmo. Nakisipa na rin na nakaubad na lalaki. Agad namang lumayo ang bata. Habang ang pulis, umalis din kalaunan sakay ng kanyang motorsiklo. Kwento ng 14 anyos na si Elmo, pauwi na raw sila ng kaibigan mula sa isang computer shop para di abutan ng curfew ng barangay. Nakita raw sila ng lalaking nakaubad at inakalang nag-aaway sila dahil sa hawak niyang bakal na sampayan. Imbis na pagsabihan lang, mura at tulak daw ang inabot nila. Pilit daw siyang pinauwi. Sunod namang lumapit ang pulis na kapatid pala ng lalaking walang pang-itaas. Pinagmumura pa raw siya ng pulis na naglabas ng baril at nanipa rin. Tinamaan sa tiyan si Elmo. Nasira rin daw ang cellphone na dala niya. Takot ngayon ang nararamdaman ni Elmo at maging ng kanyang ina nang mapanood ng CCTV. Agad sila nagsampa ng kaso laban sa pulis at sa kapatid nito. Kala ko na baril na nga dahil sabi, naanuhan daw ng baril. Siyempre galit ako. Kasi ginawa nilang yung anak ko parang hayop. Sinipa nila magkapatid. Makita naman sa CCTV na walang pagsasaway yung ginawa nila . Kwento naman ng lalaking nakaubad sa video, sinaway lang daw nila ang binatilyo dahil may dala itong bakal at nangangatwiran pa. Hindi po namin sinaktan . Ang tatapang mo, yung mga galit na galit. Talagang papatay sila ng taong. At ipalo sa iyo, patay ka . Nakikiusap rin sila na huwag na raw kasuhan ng pulis dahil may mga anak rin daw ito. Para naman sa barangay, mali ang ginawa ng magkapatid. Mali ang proseso ng ginawa ng tao. Kami naman, bilang opisyal, kahit kami may nakikita pasaway na bata, pinauwi namin. Pero hindi kami nananakit. O kaya dinadala namin sa barangay para dito kayo muna mag-stay. Para hanggang alas 4, pauwi na namin. Iniimbestigahan na ng NAPOLCOM ang video at iniimbitahan ng ina ni Elmo para formal na magsampa ng kaso laban sa sangkot na pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Humihirit ng 20 pesos na dagdag singil ang grupo ng TNVS. Wala na raw silang kinikita dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo at sa laki ng komisyon ng Transportation Network Companies. Narito ang report. Umaaray ngayon ang mga TNVS driver dahil sa baba ng kanilang kinikita sa bawat biyahe. Sa public consultation na isinagawa ng LTFRB ngayong araw, humiling ng 20 pesos na dagdag pasahe ang mga grupo ng TNVS driver. Kung aaprobahan, ang 45 pesos na base fare sa isang sedan magiging 65 pesos na.
habang ang 65 pesos naman na 6-seater SUV aakyat sa 85 pesos. Ayon sa grupo, pangunahing dahilan ng kanilang hiling ay ang walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Katunayan, ngayong araw lang ay nagpatupad ulit ng 60 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos per liter na taas presyo ang mga kumpanya ng langis. At kung kukwentahin mula nang pumasok ang taong 2026, higit 5 piso na ang itinaas ng kada litro ng gasolina, higit 10 piso kada litro naman sa diesel at halos 8 pesos per liter sa kerosene. Fuel prices po na patuloy naman po ang pagtaas, Meron naman tayong mga data niyan from the NEDA, na talaga naman pong tumataas yan every week. And of course the cost of mga pyesa, and cost of living in general. Isa pa sa dahilan ng hirit na taas pasahe ay ang mataas ding komisyon ng mga transportation network company. Sana raw ay magkaroon ng standardized na komisyon. Sa mga TNC na matataas ang commissions, pero we are assured na matibay yung kumpanya. Ganun lang naman po yung pinagkakaiba niyang mga yan Pero at the end of the day, ang concern po lagi ng drivers is yung take-home pay nila, which itong commissions na to greatly affect. So, sana po mapabilis or magkaroon tayo ng way po kung ma-include natin din siya doon sa gagalawin natin sa fare matrix. Pag-aaralan pa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang hirit na fare hike ng TNVS drivers, lalo't kailangang balansihin ito sa interes ng mga commuter. Sana kung mathematical formula lang pero malinaw ang batas dito that it cannot be reduced to a mathematical formula because at the end of the day, whatever the amount is, we have to balance it with the commuter's ability to pay. Pinag-aaralan din daw kung sakop ng kapangyarihan ng ahensya na pakialaman ang mga komisyon ng TNC. Hirit naman ng isang commuter group, payagan ang fare hike, pero 10 piso lang. We would agree not to a 20 pesos increase. Probably a 10 peso would suffice both ways. Maghati na lang tayo, di ba? Para hindi naman kayo lugi, hindi naman din kami lugi. Pinagsusumiti na ng LTFRB ang mga TNVS at TNC ng karagdagang dokumento tungkol sa aktual na kinikita ng mga driver. Target ng ahensya na makapaglabas ng resolusyon kaugnay sa taas pasahes sa Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz tonight na tayo. In hot water ulit si Alvin Aragon. But this time, dahil yan sa confirmation ni Chris Lawrence na ninakawan siya noon ng cellphone ni Alvin. Unang nireveal yan ni Alvin sa isang interview. After niyan, ikinuwento rin ni Chris sa isang video ang pagnanakaw. 2006 pa raw ito nangyari sa bahay mismo ng singer habang nag-iinuman. Nag-guilty raw ang isa sa mga friend ni Alvin at sinumbong ito kay Chris. Sabi pa ni Chris, ginusto niya raw suntukin noon si Alvin pero hindi rin daw yon tama. So long story short, nagsorry siya and honestly, my fists were balled up. Gusto ko siyang suntukin pero I know that violence is never the answer. So I know he's in a better place now. Ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yun. Pinaalala mo pa. Oo nga, naibalik mo ba? Emosyonal ang drag queen superstar na si Marina Summers sa pinagdaanan niyang breast augmentation journey bilang trans woman. I feel like I've already let go of Adrian a long time ago. I would like to thank him for allowing me to be the woman that I am today. Naiyak na lang sa kanyang vlog si Marina sa kanyang journey. Pinasalamatan ni Marina ang dati at kanyang biological self bilang si Adrian. One of the best decisions daw ito ni Marina sa kanyang buhay. After a month, pinlex na yan ni Marina with her stunning photos sa Instagram. Full support at pinusuan niya ng kanyang friends at fans. Marami pa tayong pagchichikahan later. I'll be right back. Susunod, Senador Loren Legada, pinayuhan si Senador Rodante Marcoleta na mag-aral tungkol sa national security.
Graduating student natagpo ang patay sa boarding house sa Cagayan de Oro City. At Kylie Padilla, aalis daw ng bansa kapag tumakbo sa mas mataas na posisyon ang amang si Robin Padilla. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi man lang naubos ng vlogger na si Francis Leo Marcos ang kanyang almusal nang bigla siyang arestuhin sa isang hotel. Nang iharap sa media, dinaot-daot pa siya ng kapwa vlogger. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Patalingkod. Good mood pang nag-live sa social media ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Makalipas ang ilang minuto, pinutakte na siya ng basher sa live chat. Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? Maya-maya, may nag-video call habang nag-aalmusal si Mangusin. Oh, bakit? Ba't sabi na iwaran ka raw? Sino may sabi? Magpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi ang abogado ko eh. Pero ilang saglit pa, tila nagkatotoo na nga ang sinabi ng tumawag kay Mangusin. Enjoy na sa kanyang salad ang vlogger nang biglang may mga lumapit. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ito po. Mga operatiba na pala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lumapit kay Mangusin. Tayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 294. Kanina, nakaposas ng prinesenta sa media si Mangusin na nahaharap sa kasong unjust vexation. Nakaharap ni Mangusin ang nagdemanda sa kanya na kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago. Mainit ang face-to-face ng dalawa. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba, Norman? Di ba? Ayos! Totoong ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, pangit ka kasi. Maging si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan hindi rin nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob laban kay Mangusin. Ilang beses daw kasi naging paksa si Calinisan ng mga content ni Mangusin sa social media. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako'y pantutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Ikinadismaya umano ni Mangusin ang tila kawalan ng katarungan dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang inabot. Iginiit din niya na walang matibay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Merong dahilan huyo kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung inaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan, deserve. Bako mo, buti nga sa'yo. Pinabulaanan naman ni Calinisan na pinepersonal niya si Mangusin. Inihahanda na ang ibang kaso laban sa vlogger gaya sa unauthorized use of police uniform, paggamit ng iba't ibang pangalan, passport at mga birth certificate. Dumulog din daw sa CIDG ang ilang OFW na planong kasuhan si Mangusin dahil sa pang-scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinayuan ni Senador Loren Legada si Senador Rodante Marcoleta na mag-aral at kumuha ng master's degree sa National Security. Nagugat po yan sa pagkwestiyon ni Marcoleta na ang Pilipinong si Tomas Cloma ang nakadiskubre raw ng Kalayaan Island Group. Git ni Marcoleta,
Hindi raw tamang sabing si Cloma ang nakadiskriminate nito. Kaya hindi raw dapat ito tinuturo sa mga estudyante. Pero ang depensa ni Legada dapat nakabase sa pag-aaral o ang pag-aaral sa kasaysayan tungkol sa West Philippine Sea. Gaya ni Legada, una ring tinabla ni Senador Ping Lacson ang pahayag dito ni Marcoleta. It's never too late to take masters in national security. Provided Maski na ang batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Cloma issue. Bakit? Totoo naman yun Kahit basahin po ninyo yung PD 1596, wala pong sinasabi tungkol kay Thomas Cloma. Pag-aari po natin yung occupied territories natin, not because they were discovered or donated by Thomas Cloma. Pag-aari natin simply because nandun ang mga tao natin and we have effective control. Under public international law, kung sino merong effective control, siya yung may-ari. That's the status now. Susunod, graduating student natagpuang patay sa boarding house sa Cagayan de Oro City. At Pinunong Pablo, kinuwento ang mas malalim na hugot sa bago nilang kantang Visa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Lusot na sa komite sa Senado ang panukalang pagbuwag sa political dynasties. Nakasaad sa panukala na hanggang second degree of consanguinity o affinity ang di pinapayagang tumakbo sa local at national elections. 12 miyembro ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang pumirma ng committee report kaugnay ng panukala. Nakatakda itong sponsoran ni Committee Chairperson Risa Ontiveros. Sa panukala, sa plenaryo, may gumugulong na ring mga panukala sa committee level ng Kamara para sa anti-political dynasty. Natagpuang patay ang isang graduating college student sa loob ng kanyang boarding house sa Cagayan de Oro City. Kinilalang biktima na si Bea Ina Balus, 23 years old. Base po sa investigasyon, nakakandado ang kwarto kung saan natagpuan ang bangkay ng babae. May sugat sa leg at mga kamay ang biktima. Indikasyon daw na nanlaban pa siya. Naunang nakamoy na masangsang ang mga border sa bahay kaya't natagpuan ang bangkay. Sinalalim na rin sa autopsy ang bangkay ng estudyante para alamin ang dahilan ng pagkamatay nito. May person of interest na rin daw sa nasabing krimen. Yung biktima ay nasa room po kung saan hindi siya nag-o-occupy, iba yung nag-o-occupy ng room na yun, which is hindi na po malulukit sa ngayon at siya yung isa sa ating person of interest. Abangan! Pinulong Pablo, kinuwento ang mas malalim na hugot sa bago nilang kantang Visa. At Kylie Padilla, aalis daw ng bansa kapag tumakbo sa mas mataas sa posisyon ang amang si Robin Padilla. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Aalis ng Pilipinas. Yan ang reaksyon ni Kylie Padilla nang tanungin sa posibilidad ng pagtakbo ng ama niyang si Senator Robin Padilla sa pagka-Vice President. Hindi napigilan ni Kylie na matawa sa tanong na yan. Sa kabila nito, may tiwala naman daw siya sa judgment ng ama. Sa inilabas naman niya na Instagram story, nilinaw ni Kylie na hindi raw niya intensyon na insultuhin ang ama. Gusto lang daw niya ng tahimik na buhay. Naunang sinabi ni Senator Robin Padilla na handa siyang tumakbo sa pagiging vice kung ipag-uutos ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, mapapanood si Kylie sa family drama movie na The Lotto Winner kasama si Albert Martinez. Showing na yan in cinemas and nationwide.
Are you supporting his political career? Yun lang po ang comment. Hindi, wala lang. Ano lang naman. I trust in my father's judgment. Para raw sa mga Pilipino at Pilipinas, kaya laging may hugot ang mga kanta ng SB19 ayon kay Pinunong Pablo. Kabilang dyan ang bago nilang kantang Visa. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Kasi ngaya ako ay magaling. Wala pang isang linggo mula nang ilabas, halos 2 million views na ang bagong music video ng SB19 na Visa. From the title itself, umiikot ito sa issue na hinaharap ng mga OFW, atleta, creatives at iba pang professional sa mga problema sa visa application. Na kung mamalasing pa ang ending, denied. Marami po kasing times na may mga na-deny po sa amin, even yung mga stylist po namin, hindi sila nakalipad. So, it's really hard for Filipino representatives, even sa mga athletes natin, na parang gawin yung best nila kapag nagkakaroon ng mga ganong klaseng aberyans. Kaya hiling ni Pinuno at ng P-Pop Kings, urging the system or maybe kung sino man yung pwedeng makatulong sa ganitong klaseng diskusyon na talagang mapadali yung pag-apply ng visa. Kilala ang mga kanta ng SB19 hindi lang dahil sa ganda, kundi sa pagtalakay sa mga napapanahong issue. Ito raw ang paraan nila to serve the people. Kami naman po, we always, hindi naman kami ever naging, hindi safe. But if we have something to say, we will say it. If we have a platform, we will use it para makatulong sa kung sino man or sa Philippines. Speaking of SB19, available na simula Sabado ang ticket para sa kanilang wakas at simula the trilogy concert finale sa SMDC Festival Grounds. Siguro kung na-experience na nila yung previous simula at wakas tour namin, it's better than that. Way, way better than that. It's the best concert that they're ever going to watch. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Okay, Johnny, pakitranslate para sa amin yung response ni Kylie Padilla. Ano yung sabihin? Hindi, kung sakali man daw na mangyari yun, gusto nila nung tahimik na buhay, yung di sila guguluhin ng mga kapwa Pilipino dito. Yun lang naman. Kasi syempre, pag tumakbo ka naman, di ba, guguluhin yun yung mga family. Maaari namang mangyari yun. Yung pupuntahan yung babatikusin ang mga pamilya na tumakbo. Pagka hindi nila bobotohin yung candidate, di ba? Uungkatin lahat. Yes, ganun everything. Damay ang buong pamilya. Ba't naman kasi hindi na-explain agad Oo, yun? kasi dun yung sa tawa kasi interview? nakakatawa yung tao eh. Oo, napaisip Diba? tuloy ako kung magmamigrate na rin ba sa 2028 sina Kylie. Ikaw, Babok. Kasi the laughter appear to be pregnant with meaning. Oh, yes. At least by appearances. Oo. Especially for malicious people like you. Me, I'm not malicious. Siguro dito, paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Sa ngalan po ni Bean Los Baños Oroseo, ako si Maricel Halili. Ako lang po si Edling Walang Iwanan sa Frontline Tonight. Hindi ko tuloy naman.